Kung hindi tayo lalaban sa China, masasakop nito ang West Philippine Sea. Pagbabantayan ni Senator Francis Tolentino sa Armed Forces of the Philippines, hindi po pwede na takot tayong labanan ang China at dapat gumawa na ng paraan si Pangulong Marcos laban dito dahil hindi na maganda kung puro protesta lang ang gagawin ng Pilipinas. Wala nang kakwenta-kwenta yan. Ganyan po lagi yung ating mulang ganas na magiging pananaw, Opo. talagang unti-unti pong Masasakop na kukunin tayo. natin Oo. sa atin. Opo, Aha. kasi ang hindi po natin na i-highlight lagi dito, 40% po ng ating isda ay galing sa area na yon. Nako. Napakain natin sa ating mga kababayan. Oo. So, kung mawawala po yung 40% yon, malaking kagutuman din naman at mag-i-import na ho tayo. Talaga nasa dihadon na po tayo. So, ipakita naman natin na kasi itong aksyong ito ay mumula sa atin. Tama. Hindi po ito tugon ng China na ang Mm. alam ko baka may chansang ayoko simulan, baka may chansang maganap po ito na magkaroon talaga ng Nako. consultation. Kasi kung protest lang tayo ng protest, sir, Oo. ganito uli. Hanggang next year, protest lang tayo ng Paulit-ulit na protest. lang. Tama po kayo. Hindi naman pabor si Professor Renato de Castro na huwag magpadala ang Pilipinas ng barkong pandigma. Ba't ang China may mga Chinese Navy warship? Ba't ang Pilipinas wala? Panahon na anya para ipakita sa China na handa tayong mapagyera sa kanila at hindi tayo takot lumaban. Dahil pag pinakita nating takot tayo, talagang mananatawan tayo ng buong isla o dagat. We are provoking them kung gagamit tayo ng Philippine Navy at baka lumaki ang issue humantong sa hindi maganda. What is your take on this, Professor De Castro? Ang una ho, again, I go back to my earlier. The source of the tension, the source of China's maritime expansion. Unless it is addressed, you will have tension, you'll have a possibility of conflict. Kasi ho, tagalang pinipilit ho ng China yung pananakot niya ho sa 90% ng South China Sea. Unang-una ho yan, violation ho yan ng UNCLOS. Kasi ho, define ng UNCLOS kung ano lang ang pwede niyong gamitin na territorial waters ho eh. Correct. So, natin sa Arbitral Tribunal. Swirog ng Arbitral Tribunal ho. Correct. Na talagang ang basihan yung 9 at 10 dash line nila. Ayun. Alright. No, starting point, we have to understand the main issue. Okay. The root cause of the tension in the South China Sea Opo. is China's maritime expansion. Alright. Ang ginagawa lang po natin, pumapalag po tayo eh. Kung hindi tayo papalag, baka makita ho natin maging 15 at kasama na ho ang Pilipinas sa pananakot po ng China. Nako. Ting palakihin itong gulo, wala tayong kakayahan magyera, etc. Pero how do we resupply our troops now in Ayungin Shoal? Kung ganito naman, pero wala na tayong options. Do you see any other options for us para hindi mag-escalate ito into a war between two nations, Professor De Castro? Unang-una ho, alisin na ho natin notion na hindi natin mapuprovoke ang China. Okay. The mere presence of the ship is almost seen by China as a provocation. Okay. Huwag ho tayo intimidate to doon. China is the one that is provoking us because of its expansion in the South China Sea. Unang-una ho, tulad, hindi ho sila dapat nandun eh. Tama. Kasi napaka-expansive yung claim nila. Eh, dapat natin tindihin, it's China that's causing the tension. China is the one that's provoking. Because expansive claim, yun, tignan mo natin nung 10 dash. Napakalaki ho, kalawak ng pananakot po nila. I agree. Po ng arbitral ruling. So wag na ho natin na we provoke China. China has always been provoked because we are standing on our ground. So, kung ganyan, gamitin na ho natin yung termino na ginamit ho ni Secretary Gibo Teodoro. Ang ginamit ng China ay pananakot, lantaran pananakot. Yun. Kaya ang term na gamit ko doon, maritime expansion. So, ayun ho ang harapin natin. Talagang provoke China. Of course, China in a way is the source of tension. And of course, hindi naman automatically mag-lead into a war. Kasi nakikita natin nangyayari ho yan una sa Taiwan. Yung provoke nila, nagpapadala sila ng mga barko doon sa tinatawag na Meridian Line.
At ginagawa rin ho nila sa Japan, sa Senkaku, Dayahu.